John chapter 10, verse 1 to 7, and then 27. Okay, basahin natin. Verily, verily, I say unto you, he that enter not into the door, into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. And a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of a stranger. This parable spake Jesus unto them, but they understood not what things they were which he spake unto them. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Praise God. Kilala ko ang aking mga tupa, sabi ng Panginoon, at amen, pinapakinggan ang aking boses, at sila'y sumusunod sa akin. Salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon na kami iningatan mo sa buong isang linggo. Salamat sa buhay kalusugan. Salamat sa hininga. Salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala mo, kagalingan. Purihin ang iyong dakilang pangalan muli sa oras na ito. At salamat sa salita mo na patuloy na mungusap sa inyong mga anak. Muli mong gamitin upang ipahayag ang kalooban mo sa bawat isa. At narito ang inyong mga anak na handang makinig. At hayaan mo, Panginoon, Lord God, habang kami nakikinig, katagpuin mo ang pangangailangan ng bawat isa. Muli, Panginoon, magpala ka, magpagaling ka, magpalakas ka, at patuloy ka, Panginoon, O God, hallelujah, na bubuhay ng kailangan ng buhay. Purihin ka, Diyos, yung dakilang pangalan ay aming puhinangkin ang biyaya at pagpapala mo sa pangalan ni Jesus. Shall we sing in Jesus' name? The voice you should listen to. Ang tinig na kailangan mo pakinggan. Praise God. Kailangan natin pakinggan. Amen? So kayo makakaupo sa pangalan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Kahapon, mga kapatid, ako'y nakikinig sa patutuo ng mga tatay. At karamihan sinabi nila ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Nung una, hindi nila maunawaan, pero ngayon, unti-unti nilang naunawaan ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. Ang kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon. Walang ibang pinakamalaga sa mundong ito, kundi ang salita ng Panginoon. Ang maglingkod sa Diyos na buhay, na nagbigay ng buhay sa atin, at siyang ating dakilang Ama, siyang ating tagapagligtas. Amen? Lahat ng ating gagawin sa mundong ito, may katapusan at walang kabuluhan kung hindi para sa Panginoon. Kaya tayo nakikinig ng balita, di ba? Talagang grabe, amen, ang nangyayari sa ating mundo. Pero nakita natin, amen, na kung saan mayroong positibo, may negatibo. Hindi magandang pakinggan ang pinag-uusapan sa tinatawag, amen, na minsan sa Senado. Sorry to say this. Hindi magandang pakinggan minsan ang balita na ating napapakinggan sa telebisyon, sa YouTube, sa Facebook, mga kapatid, na kung saan hindi nakapagbibigay ng kalakasan sa ating kaluluwa.
Amen. Ang pinakamagandang balita lamang, amen, na magandang pakinggan ay ang salita ng ating Panginoon. Noon pa man hanggang ngayon at magpakailan pa man, wala tayong mapapakinggan, amen, na negatibo mula sa salita ng ating Panginoon. Hindi tayo, mga kapatid, ititisurin ng salita ng Diyos. Hindi tayo ipapaya, hindi tayo ipapahamak, bagkus tayo ay dalhin sa ating ikakabuti. Every day, we are hearing voices, amen, on this planet Earth. Praise God. Merong tinig ng takot at sinasabi ng takot, hindi mo kaya. Merong tinig ng pagdududa at sinasabi ng pagdududa, amen, na ito, amen, kinalimutan ka ng Diyos. God has forgotten you. But remember, God will never forget us. Sabi ni Isaiah, ang nanay na nagpapadidi ng kanyang anak, minsan nakakalimutan. Pero ang Diyos, kailanman ay hindi nakalimot. Hindi kinalimutan ang kabutihan na ginawa mo, hindi kinalimutan, amen, ang katapatan mo, hindi kinakalimutan ng Panginoon ang ginagawa mo sa kapwa mo, ang pananalangin mo, ang pagdalo sa gawain, amen, hindi kinakalimutan ng ating Panginoon. Kung meron man kinakalimutan ng Panginoon yung kasalanan mo na isinuko mo sa Kanya, yung ginawa natin kasamaan na isinuko natin ng Panginoon, yan ang kinakalimutan ng ating Panginoon. Pero yung ating paglilingkod na may katapatan, kailanman hindi tayo kakalimutan ng Panginoon. Maganda yung lesson kanina sa Sunday School, umatin kayo. Amen? Sino rito nakakita ng ginto? Sabi ni Brother Junar kanina, kaya mga tatay, hindi nakarating siya dahil nagsusupply kasi doon sa Suyo. At siya yung nagtrabaho doon dahil hindi kaya, hindi pa alam yung kanyang mga kasama, tuturuan pa niya. Amen? Kinukumusta ko kung kumusta yung kanilang trabaho. So kasi nag-umpisa kasi, pero amen, lahat naman mag-umpisa sa maliit, di ba? At yung maliit ay lumalaki. Praise God. Kaya yung ginto, hindi mo kagad makita yan. Mayroong proseso. At mayroong iba't ibang tinatawag na karat. Praise God. Na yun yung tinatawag na basis nila, tinatawag na basing, na kung mataas yung basing, mataas yung karat, mas mataas yung bayad ng ginto. The more na iinit yung apoy, the more na pipurify yung ginto. Kaya mayroong inuulit na iluto para lalong kuminang yung ginto. At pag kuminang, tataas yung karat, amen, yung spade at magiging mahal. Kaya, huwag umiwas sa pagsubok. Dahil habang dumadaan ka sa matinding pagsubok, may katapat yan, mga kapatid. Kaya kailangan tayo makinig ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya dito salita ng Panginoon, nakasulat lahat, hindi puro positibong nakasulat. Lahat maging negatibo na pinagdaanan ng mga anak ng Panginoon ay nakasulat. At nakita natin, the more or the greater trials, the greater blessing. The more na ikaw ay dumaan ng pagsubok, the more na ikaw naman ay inaangat ng ating Panginoon. Kaya huwag kayong umiwas. Amen? Praise God. Narinig ko kanina yung ilang sasabihin ninyo. Praise the Lord. Na pating hipin ay sinusubok. Kaya nga kahapon sabi ko, lutuin ng mabuti, palamputin yung sinampalukan. Amen. Palambutin yung kambing para makakain yung mga eaters natin. Hello? The more na umiinit yung apoy, lumalambot yung karni at masarap kainin, di ba? Makakarami ka. Kita nyo? The more na umiinit ang ating pagsubok.
the more na tumitindi, wow, tatapatan ng Panginoon ng grabe. Pambihira, sabi nga sa Tagalog, pambihirang blessing. Amen. Kaya yung dumadaan ngayon, huwag kayong susuko. Totoo ito. Amen. Yung dumadaan sa matindi na minsan, hindi mo maunawaan, parang at hindi natin kayang tanggapin. Why? Minsan, mahal mo sa buhay. Yung very close sa iyo, ang ginagamit ng kaaway para subukin ka. Imagine, in paradise, in the Garden of Eden, a perfect place, andyan ang Panginoon. Bakit sumingit pa ang demonyo? At ginamit, hindi ang demonyo, sabi ko sa mga estudyante sa Bible School. Diba? Tinukso ni Satanas si Eva. Yes, sir. Mali. Hindi si Satanas ang nagtukso kay Eva. Ginamit ni Satanas yung ahas na nilalang ng Diyos. Sino nakita kay Satanas? Walang demonyo rito. Pero maaaring yung isa sa atin ay gamitin ng demonyo para ibagsak ang kapwa. Hello, kaya mag-ingat. Hello. May boses ang demonyo. May boses ang Diyos. May boses ang mundo. May boses ang tao. Pero anong boses ang papakinggan mo? Amen. There are many voices on this planet Earth. Nakinig si Eva sa boses ng ahas na ginamit ng kaaway. Anong dahilan? Amen. Na tayo nagiging ganito. Siya yung dahilan. Dahil kay Eva na nakinig sa boses ng ahas na ginamit ng demonyo. Hello. Gusto mong pagpalain, makinig ka sa boses ng Diyos. Hindi tayo papahamak ang boses ng Diyos. Sa totoo lang na bago ang buhay ko dahil sa salita ng Panginoon. Sabi ng, excuse me, yung ex ko noon, bago ako na-convert dito, may boses siya, pero nakinig ako sa boses ng Panginoon. First time kong makareceive ng Holy Ghost, at sabi niya, atin tayo sa amin, umatin ako, at sa susunod sa inyo naman sa church ninyo. Umatin ako sa kanila, ang ganda yung preaching ng pastor nila, English speaking na Ilocano. Ilocano siya pero English speaking 30 minutes. After nang tapos, amen, ng kanyang preaching, amen, at siuwian na kami. Gusto kong mag-response, gusto kong mag-amen, pero lahat ay tahimik. Ngayon, next Sunday naman, doon tayo sa aming church. Ang sabi niya, hindi ba raw yung speaking tongues ay sa demonyo? Sabi niya, wow, ang bait naman ng demonyo. Nung tinanggap ko, binagwa ko ng demonyo. Pero ang speaking tongues, hindi sa demonyo, sa Panginoon. Yun yung nagbago sa akin. Kaya, ayaw niyang sumama sa akin. Kaya sabi ko, sorry, mag-break tayo. Iwalay tayo. Biyak siya ay tumanda kong dalaga. Pero, mas mahal ko ang ating kaligtasan at ang Panginoon. I'd rather listen to the voice of the Lord than the voice of a girl. Hello, mga young people, totoo ito. Hindi ko itong kutsero. True to life story. Amen. Narito ako dahil pinakinggan ko ang boses ng Diyos. Amen. Kaya makinig tayo sa boses ng Panginoon. Meron mga estranghero sa nag-alaga ng mga tupa. Doon sa Israel daw, minsan ay hinihiram yung damit ng pastor at yung kanyang tungkod ng mga stranger. Pero, kahit anong gawin ng stranger na ito, yung mga turista na pumupunta sa Israel, para pasunurin yung mga tupa ng may tupa, hindi sila sumusunod. Bakit? Alam ng tupa ang boses ng pastor. Kaya mga kapatid ko, makinig tayo sa boses ng Diyos.
Maliligaw ka pag ibang boses ang pinakinggan mo. Tandaan natin, may boses ang kaaway, may boses, amen, ang tao, may boses ang mundo, maraming boses, pero mas magandang pakinggan ang boses ng Panginoon. Amen. A stranger will not follow. Amen. Or the sheep will not follow the voice of a stranger, sabi ng Bible. Praise God. That's why when the enemy through the serpent spoke to Eve, nung nakinig si Eva, napahamak sila. Ang ganda sana ng relasyon ni Adan at Eva. Walang pag-aaway. Hanggang ngayon sana maniwala kayo hindi. Kung hindi nakinig si Eva sa ahas na ito, wala sanang nag-aaway at maghiwalay ng mag-asawa. Totoo yan. Imagine, ang nag-officiate sa kanilang marriage is God Himself. Ang mga singers nila ang gagaling. Mga ibon, mga baka, animal. Dahil sila lang yung tao doon. Ang Diyos ang nag-officiate. Si Adan at si ibang tao. Wala nang iba. Kaya, mga singers nila, mga ibon. Kalapati, parot. Amen. Iba na nakapakit kayo ng parot nagsasalita. Umawit, Martinez. Galing nilang umawit. Doon, natuto ang mga tao sa ibon. Praise God. And even Jesus Christ, in His humanity, was tempted by the enemy in the wilderness. But Jesus did not listen to the devil. Ang sabi ng demonyo, it is written, nasusulat. May libro din sila. Pag kinain mo ang batong ito, sabi niya, hawak-hawak niya, ginawa mong bato, ginawa mong tinapay ang bato at kainin mo, mabubusog ka. Pero sabi ni Jesus, it is written, man shall not live by bread alone. Inakyat doon sa bundok, sa pinakal, at sabi niya, lahat ito, makikita, matatanaw mo, ay bibigay ko sa iyo kung sasamba ka sa akin. Sabi ni Jesus, thou shalt worship the Lord, thy God. Marami siyang sinabi, umalis si Satanas. Dahil ginamit ni Jesus yung salita. Amen? Kaya gamitin natin ang salita ng Diyos. Anumang tukso na pagdadaanan mo, use the written word of God. Amen? There's power in the written word of God. Kaya mag-memorize kayo, mga young people. Mag-memorize tayo. Amen? Sabihin mo, thou shalt not take the children of the living God. Diba nasubukan ni Joseph? Tinukso ng asawa ni Potiphar. Imagine, sila lang dalawa, ang ganda yung asawa ni Potiphar. Walang pangit na gagamitin ni Satanas. Puro maganda. Yes. At guwapo. Di ba mga tatay? Tahimik sila. Pero tahimik. Sabihin, oh yun. Don't listen to the voice of the enemy. Pahamak yan. Pahamak. Minsan, inudyokan tayo. Hindi lang minsan araw-araw. But listen to the voice of the Lord. My sheep hear my voice. Amen. God's voice can correct us, but He will not destroy us. God's voice may challenge us, but it will not, amen, lead us. But it will lead us closer to Him. Amen. Masakit ang salita ng Panginoon, pero ilalapit ka sa Kanya. Shall we say praise the Lord? Mahirap minsan sundin ang salita ng Panginoon, ang tinig ng Diyos. But it is always, amen, be right to follow. Pag sinunod mo ang boses ng Diyos, sabi ko, hindi ka ipapahamak. Pero dadalhin ka sa tugatog ng tagumpay. Shall we say amen? Amen. Proverbs 3, 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Amen.
the voice you should listen, amen, will determine the direction of your life. It will direct your life. Sinunod natin ang boses ng ating sarili. Sinunod natin ang boses ng mundo noon. Anong nangyari? Halos masira yung buhay natin. Wala tayong maipon. Trabaho tayo ng trabaho. Wala tayong naipon. Wala tayong napundar. Amen. Dahil napunta sa walang kabuluhan. Napunta sa bisyo. Ipinainom, ipinakain sa hindi natin kano-ano. Pero ngayon, ating pinapakinggan ang boses ng Panginoon. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. If you are going to listen the voice of God, God can restore every losses, amen, we lost in this life. Kaya niyang ibalik yung nawala natin. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. Nawala ang lahat ng kayamanan ni Job. Nawala, namatay ang kanyang mga anak. Pero dahil may boses ng Diyos na kanyang pinakinggan, na sabi niya, kahit patay na ako ng Diyos, pero ako'y magpupuri pa rin sa Kanya. Dahil nakita ng Panginoon ang kanyang, amen, katapatan, katatagan. Lahat ng kanyang nawala ay pinalitan ng Diyos. Imagine yung kanyang 10 mga anak na lasinggero-lasinggira. Pinalitan ng Panginoon ng mas mabait, mas maganda, mas gwapo. Amen. Kaya tingnan yung ginagawa ng Panginoon. Walang nagugwapuan sa inyo noon. Pero nung nakilala mo ang Diyos, bakit? Sino ba ako? Anong nakikita nila sa akin? Sinong nakaka-relate yan? Bakit ngayon parang ang ganda ng tingin nila sa akin? Amen. Di ba mga boys, nakita niyo Sir Franny? Di ba gumaganda? Mag-ibig naman kayo. Praise the Lord. Sa totoo lang, lahat tayo rito, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Praise God. Dahil nga lang, walang mga single dito na mga kalalakihan. Amen. Bakit, Pastor? Bahala kayo. Nasa inyong conclusion. Amen. Kita nyo nga ng Diyos, nag-iiba. Kaya tama yung sabi ni David, walang pangit sa atin dito. We are all carefully and wonderfully made by God. Kaya maraming namamangha sa inyo minsan. Parang ngayon lang silang nakakita ng maganda. Parang ngayon lang silang nakakita ng gwapo. Dahil sa Panginoon. Amen. Praise God. So, God, if God direct you, amen, talagang makikita nila ang mangyayari. Shall we say praise the Lord? Abraham, when God called Abraham, ang sabi niya, pupunta ka sa lugar na pinangako ko. Amen. Walang mapa si Abraham. Wala siyang tinatawag na Google. Wala siyang, ano pa yun? Waze na gagamitin. Kahit mapa man lang wala. But when he heard the voice of the Lord, hindi siya nagalinlangan. Hindi siya, sayang yung palasyo namin because they are living in the city of Or. Syudad ang kinabuhayan o lumakihan nilakihan ni Abraham. Tapos papupuntay ng Diyos sa lugar na hindi niya alam. But because he heard the word of God, amen, at alam niya na merong mas maganda na plano ng Diyos sa kanya. Kaya ang bawat sa atin, praise God, huwag kayong, amen, mag-atubili. When God called you, answer the call of God. When God said, go, go, amen. Rather, amen, stay where you are. Sabi nga, don't stay on your comfort zone. Dahil marami kayong mararating. Ganda yung buhay sa Mr. Jane.
sa Hong Kong. Ang gaganda ng building, ang ganang transportation, walang ganong traffic. Amen. Walang inaalala. Pero when she heard the voice of God, sabi niya, wala siyang narinig. Pero may narinig ka nang ngusap ang Diyos sa pamagitan ni Kuya Ferdy. Sabi niya, go home! Amen. Yes, hindi natin literal na maririnig ang boses ng Diyos. But God is using somebody to talk to you, to talk to us. Your brother, your sister, your leader, your pastor. Amen. The man of God, the holy man of God, the holy woman of God. Amen. Pwede gamitin ng Panginoon para kausapin ka. Eh, pag kinakausap ka ng kapatid mo sa Panginoon, makinig ka kaysa yung makinig sa labas. Iba yung advice kaya nila sa labas, iba yung advice ng anak ng Diyos. Kaya mas maganda magpa-advise tayo. Then iba yung advice nila sa labas. Hindi pinalit ka, palitan mo rin. Diba? Pero ang salita ng Panginoon, ang boses ng Diyos, pray. There's nothing shall be impossible with God. Amen. Walang mapa. Pero because of the voice of God. Anong nangyari kay Abraham? Napahamak pa. That's the people of Israel now. Amen. Then sumunod yung anak si Isaac, sumunod si Jacob, sumunod si Joseph, at iyan ang nasyon ng Israel na yon. Pinagpapala ng Panginoon dahil may sumunod. Praise God. Anong mangyari kaya sa atin, pamilya? Kung tayo ito ay susunod, amen, na may pagsusumikap, may pagmamahal sa Panginoon. Merong pagbabagong mangyayari, merong revival, merong maliligtas, amen. Angat ang buhay natin, mababago ang dapat mabago dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi si amen, ang Diyos ay hindi nagsasalita ng minsan ay mas malakas. Ang Diyos ay nangungusap minsan sa tahimik na panahon. Praise God, we can hear the voice of God, amen, through quietness, sa tahimik. Kaya hindi kayo palaging sumisigaw. Makinig tayo. In the book of 1 Kings chapter 19, 11 and 12, about the story of prophet Elijah, na kung saan tinawag ng Panginoon. Elijah expected that God will speak, amen, through the strong wind. Malakas na hangin. Mangungusap ang Panginoon. Through earthquake, mangungusap ang Panginoon. Through the fire, amen, mangungusap ang Panginoon sa pamagitan ng apoy, lindol, at malakas na hangin. Pero wala siyang narinig. But God spoke to Elijah through a still small voice. Amen? At minsan, ang Diyos ay nangungusap sa kanyang salita. Habang binabasa mo ang salita ng Panginoon, subukan nyo, habang binabasa mo, napapaluha ka, may nararamdaman ka, nangungusap ang Panginoon. Sometimes God speak through the man of God, through preaching, through the sermon, through Bible study, to Sunday school. Amen. And sometimes God spoke to our brethren. Kung sino pa yung hindi mo in-expect na gamitin ng Diyos. Minsan bata, di ba? Kinakausap ka. Amen. Minsan, sabi ni Par Robert, hindi lang minsan, may time na dahil sa kapaguran, pagsubok, ay magsipa, pero God used Sister, Sarah, where are you? Sister Sarah. Okay. Praise God. Amen. Yung sabi niya, Dad, it's Sunday now. We will go to church. Siyempre kahit ayaw niya. Pero sinabi yung kanyang maliit na anak, kaya pumunta sila. Hello. Praise God. Nung bata pa si Sarah. Praise God. So, ginakausap tayo ng Panginoon. Psalms 46, verse 10, be still and know that I am God. Kung laksa na makikinig sa boses ng Panginoon, wala rito ang magsisisi. Walang, amen, awan diyan babawi. Sana ginawa ko yun. Sana pinakinggan ko.
Yes, merong mga hindi mo unawaan minsan, pero makinig ka lang sa boses ng Panginoon. Yes, di ba yung generation nyo ngayon mga kabataan, but listen to the voice of the Lord. God is the same yesterday, today, and forever. May parusa sa panahon ni Lot nung hindi nakinig sa boses ng Panginoon. Nasunog ang Sodoma at Gomora. Lahat ang hindi nakinig ay nasunog. Ang sabi, iwanan ang syudad. Malis tayo, sabi ni Abraham kay Lot, pat yung anak nila, sabihan mo mga anak mo, umalis tayo. Sabi nila, bakit kami aalis? Ang gandang buhay namin dito. Yung umalis lang yung si Lot, yung asawa niya, at yung isang anak na hindi nakapag-asawa. At pagpunta nila doon sa bundok, biglang bumagsak ang apoy, nasunod ang syudad at Gomora. Lahat ng naiwan na tao doon ay nangamatay. During the time of Noah, nung binahang buong mundo, ang hindi nakinig sa boses ng Panginoon through the preaching of Noah, pumasok ka lang, just be right with God. Amen. They need to live a righteous life. And they need to enter into the ark. Lahat ng pumasok sa daong ay naligtas. At ang daming naligtas. Diba mga young people? Ilan yung naligtas? 800. Tama? Mano? 8 lang. Diba? 8 lang. Lahat ng hindi pumasok ay namatay sa tubig. At sa ating generation, listen, everyone who will disobey and ignore the voice and the word of God will be destroyed. But thank God, we heard the word of God. Kaya huwag tayong makipaglaro sa Panginoon. Amen. Dahil mahirap mga kapatid. Sabi ni John and Peter, I rather, amen, I ought to be God rather than men. I ought to be God rather than the leaders of this world. Amen. Praise God. Dahil kahit patayin sila, hindi mamatay yung kanilang kaluluwa. Yan ang pinakamaganda. Ang pinakamagandang buhay ay nandoon mabuhay sa piling ng Panginoon, hindi sa mundong ito. Hindi nyo ba napapansin, inuuga ng Panginoon ang mundo? Ito na naman tumataas ang diesel at apektado lahat gasolina. At anong ginagawa ng mga Kristiyano? Let's call on the Lord. Taasan ng mundo ang bilihin. Ang aking masasabi, taasan natin ang ating paniniwala sa salita ng Panginoon. That God will supply all our needs according to His riches and glory. At walang, amen, praise God, anak ng Diyos ay maging kawawa. Ang sabi ni David, I have been young and now I'm old, and yet I have not seen the righteous forsaken, nor is safe begging of bread. Amen. Walang manlilimos, walang hihingi. Amen. Dahil lahat tayo, amen, pakakainin ng ating dakilang Ama, because we love His voice, we listen to His voice, and we follow Him. Amen. Nagkakagulo ang mundo. Nag-aaway ang mga tao dahil sa pangailangan. Always remember that God's voice will always agree with His word. God's voice will always agree with His word. Anong sinasabi ng salita ng Panginoon? Anong sinasabi ng busis na maliit ng Panginoon? Amen. Ay parehas din salita ng Diyos. Hindi niya pwedeng baguhin. Hindi niya pwedeng palitan. When God said, I will save you, God is going to save us. I will restore you. I will love you with an everlasting love. I will understand you. Amen. I have, praise God, I will bless them. The blessed day. Mananatili ang salita ng Panginoon. Shall we say, praise the Lord?
Praise God. Hindi tayo sasabihin ng Panginoon ng mga bagay na contradict sa kanyang salita. Kaya, I ought to be God's word rather than disobey. Praise God. Shall we say, praise the Lord? The more we follow God, the more we recognize His voice. The more we follow God, the more we recognize His voice. Amen. Kaya mga anak, kung kita mong mabait yung magulang mo, makinig ka, sumunod ka. Because the more you love them, the more you follow them, praise God, na doon, kung ano yung magagawa nila sa'yo, ay gagawin sa'yo. Anong may tutulong sa'yo, itutulong sa'yo. Anong may bibigay sa'yo, ibibigay sa'yo. Lalo pa ang Panginoon. We are all children of the living God. Kaya kahit hindi natin ipaalala yung kanyang pangako, di ba may awit tayo, remember, amen, your people, remember your children, remember your promise, O God. Sumunod ka lang, makinig ka lang, at nandoon, gagawin ng Diyos ang kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin. Ang sabi niya, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Praise God. Pinapakinggan nila, nakikilala nila, at sila'y sumusunod. Sino rito ang taga-sunod ni Jesus? Who among us are the disciples of Jesus Christ? Amen. Amen. Kailangan i-apply natin ang kanyang salita. Amen. Sumunod tayo, makinig tayo, pamuhay natin, at makikita natin ang napakagandang resulta. Hallelujah. Shall we say, praise the Lord? Amen. There were times that God, His voice is not always a voice of comfort. Hello. Hindi puro tinatapik ka ng salita ng Diyos. There were times na pagagalitan ka ng salita ng Panginoon. Or kasalungat ang sinasabi sa kagustuhan mo. When you decided to revenge, ang sabi ng salita ng Panginoon, forgive. Forgive them. Amen. Patawarin mo sila. Nakapag-decide ka, nag-ibalo sa kamat. Hindi tinudok, tipilit, tito ang alugan, nilugan ko, nilugan ni Bayaw. Dalawa sa akin gulong ng sasakyan. Yung gulong ng sakyan ni Bayaw ay 4. Wala kaming magamit. Yung isip ng pagkatao, yung mga wise, huwag doon sa lugar. Sundan mo doon sa siyudad. At kung saan paparada, hindi lang isa. Dahil anong itanim mo, mamunga yan. Diba? Pero, no, forgive. Sabi, bahala si Lord. Vengeance is mine. Say it, the Lord. Pray for them. Sabi nga ng Bible, kaya salamat dahil, amen, ngayon, nagmingibyan na kami. Praise God. You have the right to revenge. But, God's word says, love them, love your enemy. Pray for them. Shall we say amen? May panahon na gusto mo nang magdesisyon. Sabi ng Panginoon, sandali anak, maghintay ka. 2 taon, 5 taon, 10 taon, maghintay pa rin ako. Yun ang sabi ni Lord, maghintay. Kaya mo ba, Brother Leonard? Amen. Praise God. Palakpakan natin. Hallelujah. Kanya maghintay ng 10 taon. Kaya sabi ko, huwag kayong magmadali. Pagpasok sa ministry, doon, in a hurry, sabi nga ng English. Dahil noon, gusto kong lumabas. Lumabas yung mga kasama ko. Inaiwan ako. Sabi ni Pastor, ikaw punta ka sa Abra. So ikaw punta ka sa Santa Lucia. Ikaw punta ka sa Camp 6. Ikaw punta ka sa
La Union, sa Pangasinan. Nintay ko yung pangalan ko. Nagkwento pa siya ng mahaba. Si Brother Ferdy, dito muna sila. Kailangan ko sila. Hanggang kailan ako magpapayonir? May dalawa akong anak. Another 5 years bago kami pinalabas. Pero, puri ng Diyos. Amen. Look what the Lord has done. Di ka lang magmadali. May panahon na may iniingatan ka, tinatago ka. Pero sabi ni Lord, huwag mong itago, ibigay mo. Amen. Pag sinabi ng boses, ibigay mo, ibigay mo. Amen. Dahil papalitan ng Panginoon, God will multiply anumang bagay yan. May panahon na gusto mo, dito muna ako. Pero sabi ni Lord, umalis ka na. Hello? Kaya mga anak, huwag kayong masaktan. Salamat tayo. Tayo na sa Pilipinas, wala tayo sa Amerika. Dahil pag 18 years old sa Amerika, kailangan lumabas ka na. Saan ako pupunta? Diba? Pero, salamat, mabuti ang Panginoon. There were times na parang imposible lahat. Pero sabi ni Lord, trust me. Magtiwala ka. Sa panahon na parang gipit ka, don't move. Amen. Don't act. Just wait and trust the Lord. At makikita mo, buti na lang, hindi ako nagmadali. Buti na lang, naghintay ako. Praise God. Hallelujah. Kaya, wait. Jacob waited for 7 years. Pero iba yung binigay ng kanyang biyanan. Another 7 years for Rachel. He waited. So ilan na yon? 7 plus 7, 14 years. Pero nung hinintay, amen, yan, pinanganak na si Joseph, the Savior of Israel in Egypt. Wow, praise God. Makapagkintay pa tayo sa kalooban ng Diyos. Huwag magmadali. Kahit may edad ka, huwag kang magmadali. God knows what's best for us, His people. Shall we say amen? And the most important voice is the voice, amen, that calls us to Jesus. Ang tinig na tinatawag tayo na lalapit sa Panginoon. Nung sabi ni Jesus, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Praise God. Shall we say amen? Sinasabi sa mga makasalanan, sa mga wawala, repent, magsisi kayo. Amen. At sinasabi ng Panginoon sa nag-aalala, manananagan, to the weary, nung sabi niya, I will give you rest if you come unto me. Nasabi niya sa kapatid, alam mo, Pastor, mas maganda, gusto ko sana every day Sunday, ako'y nasa church. Then ako'y nakapagpapahinga sa church. Nawawala yung problema ko pag ako'y nasa church. Amen. Pero pag nasa bahay, parang hindi ko kaya. Pero salamat sa Panginoon, may Sunday. Palakpakan natin siya, mga kapatid. Amen. Are you broken? Ikaw ba'y parang basag? God can restore you. God can restore all brokenness. Kaya ilapit natin sa Kanya. Amen. Praise God. Hallelujah. To the hopeless, sabi, I am your hope. Sabi ng Panginoon, I am your hope. Because Jesus is the hope for the hopeless. Shall we say, thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, maraming busis. Maraming busis sa mundo. Pero isa lang busis ang alam ko na nakakatulong sa atin. And there are times mag-isa ka, just listen to the still small voice of the Lord. Wala kang ginagawa, makinig ka ng preaching, makinig ka ng awit, mamaya-maya, ang Diyos ay mangungusap sa isip mo, amen, sa kalooban mo, praise God.
At mamaya-maya, mapapaluha ka na lang. At mamaya-maya, nung negatibo, napapalitan ng positibo. Amen. Yung blurred na pananaw mo sa buhay ay magkakaroon ng kaliwanagan. At sasabihin ng boses ng Panginoon, huwag kang mag-alala, anak. Amen. Praise God. Hallelujah. Yung masamang iniisip ng tao sa iyo. Amen. Hallelujah. I will turn it for your own good. Praise God. At makikita nila kung sino ako sa buhay mo. Praise the Lord. Shall we say amen? Kaya huwag tayo masyadong magtiwala sa tao. Yes, we need to trust our loved ones. We need to trust people. But, amen, above all, we need to put our 100% trust in the Lord. Sabi ni David, some trust in chariots, some trust in princes, but we, the redeemed, we trust in the name of the Lord. Magtitiwala tayo sa ating dakilang Panginoon. There were times, amen, na yung matinding labanan sa buhay natin, hindi yung nasa kapaligiran natin, hindi yung mga tao sa paligid natin, sa labas natin, amen, pero minsan yung matinding labanan ay nasa kalooban natin, nasa isip natin. Dahil marami tayong napapakinggan na boses, ang sabi ng boses, wala. Amen. Grabe ang kasalanan mo. Walang pagbabagong mangyayari sa iyo. Hindi angat ang buhay mo. Hindi ka asinso sa kalagayan mo. But thank God, amen, if we listen to the word of the Lord, the voice of God says, yes, kaya tinawag kita mula sa wala para magpakita ko ng milagro sa buhay mo. Tinawag kita, amen, mula sa iyong pamilyang ikaw ang pinakamababa, ikaw ang pinakamaliit para palakiin kita, amen, sa paningin ng mahal mo sa buhay. Amen. Just one voice from the Lord, it can change everything in your life. Amen. That's why when I heard the word of God through Pastor Art, amen, when he quoted, amen, when he quoted the verse, Mark 11:24, nabasa ko, na-memorize ko. But when the man of God, amen, quote this verse, pagilabas, brother Aaron, Mark 11:24, during their conference, hindi pa ako pastor, nag-aral ako sa Bible school, but when I heard this, amen, therefore, I say unto you, what things soever ye desire, when you pray, believe that you shall have them, and you shall receive them. Kaya sabi ko, Lord, I believe in your word. Amen. Binago mo ang direction ko. Binago mo ang pangarap ko. Amen. Na mga ibang bansa ngayon, Lord. I will try to listen to you and I will try to follow you. God, amen, ipakita mo ang pangako mo. Kung ginawa mo sa iba, kaya mong gawin sa akin. Praise God. At nakita ko unti-unti pagkilos ng ating Panginoon. Minsan ang busis nating pinapakinggan, amen, walang mangyayari sa buhay mo. Walang pagbabagong mangyayari. That is from the enemy. Sabi ng boses, kung ako sa iyo, bumitaw ka na, bumigay ka na, ibig sabihin, wala na, suko na, pusin mo na. But the voice of God says, I am with you. I will never leave nor forsake thee. Amen. I will be with thee. Amen. Until the end of your life. At ang sabi ng boses ng Panginoon, I have a plan for you. And my plan is for you to prosper in being healed, and every my soul shall prosper. Amen. Just follow me. Sumunod ka lang. Praise God. Sumunod lang tayo at makikita natin ang kadakilan ng Diyos sa ating buhay. That's why we need to leave our comfort zone. Iwanan mo yung comfort zone mo. Amen. Hallelujah. Huwag kang matakot. Siguraduhin mo lang na narinig mo yung boses ng Panginoon. Kaya maganda yung mag-pray. Pray and pray, sabi nga, until something will happen. Until you're going to listen
to the voice of the Lord. At tutuyan mga kapatid, may pagsubok kayo. May pagsubok din ako. Iba nga lang yung pagsubok ko sa inyong pagsubok. Dahil bilang lingkod ng Diyos, ang gusto ng kaaway ay ibagsak at sumuko ang isang mga ngaral. Dahil pag sumuko, tananan nyo. Amen. How can they hear without a preacher? How can they be saved without a teacher? Kaya kailangan maging matatag. Ito hindi basta-basta ang magpastor. Parang ang gandang magpastor. Hindi lang tao ang kalaban mo. May demonyo, may witchcraft. Pangungutin ka madaling araw. Tatakotin ka. I-torture yung kaisipan mo. Pero kung konti yung kalaman mo sa Word of God, kung hindi mo panindigan, sa 2, sa 5 pagsubok, sa 10 pagsubok, bibigay ka. Hindi lang 10 pinagdaanan natin. But we believe in, trust the Lord, that He is greater and bigger than the enemy. He is greater and bigger than our trials and our problems on this planet Earth. And He has a word and He has a voice. Amen. Na dapat natin pakinggan at paniwalaan. Parang maliit, parang walang mangyayari. But if you follow, you are going to say the word of the mighty God. In fact, mga kapatid, bago tayo nakinig, mayroon siyang inianda, at sa ating pagtanggap sa Kanya, lalo niyang pinapaganda ang Kanyang inihahanda. Kaya maniwala kayo mga kapatid, lahat tayo rito ay mahal ng Panginoon, at walang nagmamahal na hindi niya pagbibigyan, hindi niya ipapakita yung Kanyang pag-ibig sa gawa. E narito ang mga tatay na nagmamahal sa kanilang pamilya, that they are trying their very best to work for their family. Kahit sumasakit likod, nire-remedyo pa rin, nagpapahilot para lang lumakas muli bukas at makapagtrabaho, makapagkardit, makapagtanim. Nababasa na ulalan, sumasakit ang ulo, pero iniisip, sa likod ng kanilang isip, yung pamilya ko, yung asawa ko, yung mga anak ko. Kaya kailangan akong pumangon, kahit minsan ayaw mong pumangon, pinipilit natin. Hindi nyo ba alam, yan ang isip din ng ating Panginoon. Ang sabi ni David, what is a man that is being mindful of Him? Ano bang tao na laging iniisip ng Panginoon? Ang tao, ang dahilan, na siya'y nagkatawang tao na pako sa cross, na crucify dahil mahal niya ang tao. Kaya kung pinagkay ang kanyang buhay para sa tao, hindi ba niya kayang ibigay yung ating pangangailangan? Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, amen, it's rather, to obey the voice of God rather than the voice of this world. Pahamak ang boses ng mundo, pahamak ang boses ng tao, pero ang boses ng Panginoon, hindi tayo ipapahamak. Tignan mo ang ginagawa niya sa buhay mo, di ba? Hindi bigla, pero paunti-unti inaayos. Brother Nelson, matagal na kasama ko yan, maraming pinagdaanan sila ni Sister Mian. Wala silang anak noon, but we pray, that God will bless them children. Praise God. Ngayon, meron silang 3 magaganda at mga gwapong anak. Pinagpala sila ng Panginoon. Ang sabi niya, sana kay, ako magkaroon lang akong sariling taxi, sabi ni Marlinson, enough na sa akin dahil nakikidrive siya. And God honor, his heart's desire. Nagkaroon ng taxi, hindi lang taxi. Pero may house in lot sila. Yan ay biyaya ng Panginoon. At salamat, nandito sila kasama natin ngayon. Yes, we have ups and downs, pero huwag tayong manatili doon sa down. Bumangon tayo, tumindig tayo. Sampalatayanan natin ang salita ng Panginoon. Pinakausap tayo. Just obey the word of God. Be faithful. Hallelujah. Be holy, for I am holy, said the Lord, and follow me. Ang sabi ni Jesus, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me.
Praise God. Ang sumusunod, ipinapamuhay ang salita ng Panginoon na may pagsusumikap. Amen. Hallelujah. Let's live. Amen. Praise God. With all diligence. Amen. Ang ating, amen, pinapakinggan, ipamuhay natin sa tulong ng Panginoon. Yes, wala tayong magagawa. Even I myself, but God, amen, sa kanyang tulong, sabi ni Paul, I can do all things through Christ that gives me strength. Kaya nga pabalik-balik tayo every Sunday then sa ating sarili, hindi natin kaya. Amen. Meron tayong devotion sa ating bahay. Amen. We are always calling upon the name of the Lord because without God, we are nothing. Limitado tayo, but we serve a limitless God. Hallelujah. That the more we trust the Lord, the more we see His, amen, power. The more we see the miracle of God, the more we see the blessing of God upon our lives. Habang tayong lahat ay tumatayo. Praise God. Hallelujah. Sometimes the voice of God will tell us to do the impossible. Gawin mo yung parang imposible. Praise God. Susunod ka sa hindi mo nakita. Makikinig ka sa hindi mo nakilala. Imposible yan. Pero sumunod ka lang. You are going to see the miracle of God. Don't listen to the voice of the world. Don't listen to the voice of the enemy. And don't listen to the voice of yourself. Madaya ang ating sarili. But rather, listen to the voice of the Lord. I feel the Holy Ghost kagabi pa lang, mga kapatid. While I'm preparing this message, I feel the presence of God. Hallelujah.